Welcome mga papa, welcome sa Usapang Tatay. Na walang expert at walang manual. Pero, puro Pero puro actual. actual. Ayan, Yun, hindi na naman tayo sabay yes. kasi hindi na tayo nasa live studio. Pero ang ganda, Mm. Ingo, ang ganda nung last episode natin. Kasi nga, tayo, live in the flesh, face-to-face Oo. recording. Tapos, kung hindi pa ninyo napapakinggan yan, pakinggan ninyo yan. Episode number 170. May guest kami dyan. Pinag-usapan namin dyan yung tungkol sa mga cheating at Yung point of mga view, ano pang mga chismis. yung point of view ng babae at yung nafe-feel nila pag niloloko mo sila. Yan. Oo. Kasama kami So, diyan ni Tristan, hindi kami diyan. Hindi kami magmamalinis diyan. oo, hindi kami magmamalinis dyan. Oo. So yan. Pero, sige, go. Pero kasi 'di ba dun sa sige te, 'di ba diyan sa past episode natin, kung mapapansin ng mga ng mga listeners natin, yung in terms of kung sino yung dominant sa relationship, mapapansin nyo, lalaki yung dominant. Siya yung laging nasusunod. Oo nga. And buti nga nabanggit mo yan, Ingo. Kasi ito nga, meron akong nabasa sa internet na chismis. Napapanahon to kasi since uso tong mga Korean, K-drama, lahat ng mga model sa Pilipinas. Puro Koreano na eh. Kinuha nila yung trabaho pati ng mga artista sa Pilipinas eh. Oo nga So, eh. nakita akong post. Ito matagal Oo. na to, actually matagal na silang hiwalay nung mag-asawang Korean na to. Sabi nito sa post na to, si Song Ye, alam mo, kilala mo to, si Song Ye Kyo eh. Siya yung artista Oo, sa Full House eh, di ba? si tawag yun, yan yung lalaki, di ba? Ayun yung Hindi, babae. si Song Ye Kyo, yan yung babae. Okay. Nalilito na ako kasi hindi ko Oo, kasi parang nga mabigkas. pangalan nila eh, no? Hindi, pero Oo. ito mag-asawa sila dati, si Song Ye Kyo, yung babae, at si Song Joong Ki. So kung hindi nyo alam, sila yung artista sa Descendants of the Sun. Yan yung Sila yung ka-love team. oo, sila yung magka-love team. Tapos naging Mm. mag-asawa sila. I mean, nagka-developan sila. So, Okay, sa totoong buhay. oo, sa totoong buhay. So yun nga, tapos nagpakasal sila, tapos after 3 months naghiwalay. After Nalaman lang 3 nung months? babae. Oo, ganun lang 3 months or so sa mga K-drama diyan, correct niyo na lang ako kung ano, pero alam ko mga ganun lang 3 months lang or 6 months, hiwalay na sila. Hindi pa nalaman nung babae na nag-file na ng divorce. Nalaman lang niya na nag-file ng divorce yung lalaki sa balita. So tangina Oo, so parang hindi niya siya yung alam. huling nakaalam. Oo, kumbaga siya yung huling nakaalam na, "Puta, nag-file pala ng divorce yung asawa ko." Hindi, Nagagalit. tapos umalis na yung lalaki sa bahay nila. So ito nga, Okay. may nakita akong post sa Facebook. Ito ang sabi dun sa caption, ito, sa threads pala 'to, sa threads ko nakita 'to. So sabi niya, "My mom and Song Joong Ki's dad are buddies. My mom went to Song Joong Ki's first wedding. Although she didn't take photos because no phones were allowed. She said one of the reasons why they divorced was that his dad thought Song Hye Kyo wasn't obedient enough. Song Hye Kyo was someone who preferred freedom, while Song Joong Ki really listened to his dad. So there was a lot of conflicts between them, leading to their divorce." Pasboy pala tong Song Joong Ki na to eh. Sa mga may idol dyan, papasboy pala yung idol nyo. So, Pucha, ayan, kilala ni Julius Lamonte, oh. Sabi ni Julius Lamonte, si Mama Bear daw yun. Ano yun? Sa pero K-drama yun. okay, K-drama reference pala yun. Akala ko Oo, yung Mama Bear, K-drama reference yun. Yung sa Descendant. ito yung mga panahon na ang tingin ng mga tao sa mga nanonood ng K-drama is parang Jologs pa daw. Hindi pa Oo. kasi nakikita. Tapos Tagalog pa sila eh. Oo. So, Tagalog pa yung Tagalog dub pa siya eh. Ayun. Pero yan parang bago sa parinig ko yan, bago sa pandinig ko dyan, is yung lalaki is nagpapadominate sa mga magulang niya. Kasi kadalasan yung obedient talaga mga babae, mga asawa sa kanilang anak, ay sa kanilang mga magulang eh. Pero for a guy na obedient pa rin sa magulang, even nakasal sila, medyo bago lang sa pandinig ko yan. Or siguro, konti lang yung kilala kong ganyan. Or wala akong kilalang ganyan. Bakit na-distract lang ako sa mga comment. Pero ito sa mga nakikinig lang din. Syempre hindi lang naman to porket lalaki hindi ka na nakikinig sa magulang mo or dapat hindi kami naglalagay ng stereotype dito na yung lalaki hindi masyadong nakikinig sa magulang yan pag nag-asawa and vice versa. Oo. Ano lang,
siguro naisip kasi based dito sa nabasa ko na 'to, naisip lang namin na parang maganda 'tong pag-usapan na kasi nangyayari pa rin 'yan, eh, nangyayari 'yan ngayon maski sa Pilipinas nangyayari 'yan. Merong mga lalaki or babae na parang mas masunurin pa sila sa magulang nila kaysa sa partner nila. Parang mas ano pa rin, yung lahat ng desisyon nila bilang mag-asawa, inaano pa rin nila, sinasangguni pa rin nila sa mga magulang nila. Kunya sinabi na, Hmm. "Bibili kami ng bahay." Sabi ng tatay ni lalaki, "Ay, huwag kayo diyan bumili, bahain diyan." Kahit na, alam mo 'yun, ikaw na yung magde-decide, yung lahat ng desisyon mo nandun pa rin sa magulang mo. Oo, kahit yung oras ng pagkain, Oo, mga yun. gano'n. Kunwari, tangina, ano yan, retarded ba yan? Ay, sorry. Tapos na pala tayo sa Mukhang nadala ka do'n sa ating usapan kanina, oo, Tristan. Pero nadala ako sa usapan natin kanina. ayun, para lang ano, lumihis diyan sa ano na Okey, 'yan, kapahamakan bleep na 'yan. natin yan. Anong oras yan? 21:30, okey. 'Yun, bigla ko lang naalala, meron pala. Pero kasi ano siya, eh, tied with yung pagiging obedient nila sa magulang nila is tied with nakatira sila sa poder or anong tawag dun? Oo, Nakikitira puwedeng or gano'n, eh, nakatira pa oo, rin sila sa magulang nila kasi nga siguro nag-iipon pa din or oo, sabihin mong either si lalaki or si babae, umaasa pa rin sa magulang, magulang. oo. Pero ano pa Yun, din, eh, 'pag inisip mo, kunyari ikaw, Inggo, oh, hmm, sabihin natin may asawa ka, oo. tapos, eh, 'di ba ikaw pala yung prime example nito kasi matagal kayong tumira sa biyenan mo, eh. Hmm. Oh, bigla kang napasingot, Oo, naiyak ka ba? 'Di ba matagal ka nakatira sa biyenan Oo, mo. parang Nung sa five dati ba, four 4 to 5 years or 6 oh, baka 5 nga years. So, 6 nung years, eh, dati oo. ba napansin ba na ano ka ba, gano'n ba yung dynamics? Yung desisyon ninyong mag-asawa is sinasangguni niyo pa rin ba sa ano ninyo, sa magulang niya? Kasi dun kayo nakatira. Siguro pagdating sa mga bagay na possible na maapektuhan din sila, like for example, magluluto ng pagkain, maapektuhan sila in the sense na may ulam ba sila, may allergy ba sila, gaano karami, yung mga gano'ng details. Pero yung mga major ano naman, yung mga major decisions naman, well sa end ko, wala naman. Usually 'pag magpapaalam lang, yung mga tipong bibili kami ng aircon, puwede ba namin i-modify yung pasukan ng aircon kung lakihan or liitan, Mm. bili kami ng TV, puwede ba namin butasan yung pader, yung mga gano'n lang. Pero in terms of yung mga life decision like for example, ay hindi, medyo oo pala. Oo, in a sense, naalala ko yung wife ko, yung ex-wife ko, buntis na siya nun, eh, magpapatingin siya sa ano, sa OB. Mm. Nirekomenda ng mother-in-law ko na dun sa isang certain OB-GYN siya magpa-check. Sumunod siya, umuo siya. Ako naman, dahil siyempre hindi naman ako yung magpapa-check, ang inisip ko kung ano yung gusto mo, wife, dun tayo kasi ikaw katawan mo naman yun, eh, your body, your choice, Your eh. body, your choice 'no, okey. Oo. Yun yung mga instance na dapat pala kinontra ko. Kasi ang pangit ng service doon sa hospital na yun, na Pero bakit dun yung gusto nung magulang niya? yun ang hindi ko alam. Hindi ko na question yung decision. Kasi kumbaga kapag question ko kasi yun, baka may tendency na i-ano ko, eh, i-cut or kontrahin, Hmm, pero ang yun. mahirap nga kasi dun, kaya nga yun nga 'di ba, kaya nga sinasabi na pagka nag-asawa ka, dapat inuuna mo na yung ano mo, yung kumbaga hindi naman ika-cut yung ties dun sa magulang mo, eh. Pero Hmm, ang nagiging priority mo na dapat yung asawa mo, lalaki man o oo. babae ka. So or Sa mga Katoliko nasusulat yan sa Biblia. oo, Ang nasusulat yan sa Biblia. sinasabi, eh, "Lalaki, iwanan mo ang iyong mga magulang at sumama ka sa iyong asawa. Tapos ano yung sabi sa babae, babae ano, Babae, magpasakop ka sa iyong asawa." yan. Naku, hindi ka magugustuhan ng mga women's month advocate diyan. Hindi, pero ano yun, ngayon may footnote yun. Basta Mm, siyempre modern times needs mm. modern, interpretation ng Bible. Oo, hindi tsaka kaya nga may New Testament, eh. Oo, So, wag na kayo makinig sa Old Testament kasi puro anyway, wag tayo pumunta na dun. So ayun, yun yung sinasabi sa Biblia about marriage. kasi totoo yun, eh, kasi eto, 'pag inisip mo may parang ito dito lang sa case nito ni Song Joong Ki, hindi naman incompatibility yung ano, eh,
yung Yung naging naging issue problema. nila, no? Kasi Oo. parang sinabi nung tatay, hindi obedient wife yang si si babae, Oo. hindi obedient. Dapat Mm. sumusunod siya sa'yo kasi ikaw Ikaw yung yung lalaki. lalaki, ikaw yung Oo. asawa. Na parang ang Sexist. nangyari, nagkaroon ng third voice dun sa relasyon ninyo. Oo. Na parang kumbaga alam mo yung merong nangsusulsol, 'di ba? Oh, lalabas yan 8 na ng gabi lalabas pa yan. Si Boy Dapat di mo Sulsol. payagan yan Oo. kasi ano, Parang ano 'di yun, ba? parang meron kang katropa na, "Naku pre, mag-isa lang siya pupunta dun. Sinong matinong babae ang" yan, mga Yan. 'Di ba parang pag-iisip mo, lalo na ngayon, lalo na kunyari ito sa case nito nung babae na 'to, kasi big star na yan dati pa, sa Oo. Korea, 'di ba? Big star Oo. na siya before pa siya nag-asawa. So, siyempre Mm. meron ng kumbaga napaka-independent niyan and siguro 'wag na natin sabihin na yung babae na yan, yung artista na yan na big star. Pero yung mga babae, before pa nila nakilala yung partner nila or boyfriend nila, meron na silang freedom and free will and alam na Oo. nila yung dapat nilang gawin. Kumbaga dapat tini-treat sila as grown-ups na Oo. alam nila kung ano yung tama at mali. Kasi Mm. kahit pigilan mo yan, kahit na bantayan mo yan 24/7, kung magloloko yan, gagawa at Gagawa't gagawa gagawa. ng kalokohan yan. Kagaya Oo. nga sa episode 170 natin, bantay sarado na yan, gumawa pa rin ng Nakalusot pa rin. kalokohan, nakalusot pa rin. So, parang hindi tapos andiyan pa yung magulang mo sasabihin. Pero 'pag inisip mo dun sa point naman nung lalaki kung kunyari mamas boy ka o papas boy ka, para kasing kunyari sinabi nung tatay mo, "Oh, ba't yung asawa mo ganyan?" Hindi mo naman mapagtanggol yung asawa mo na kasi ayaw mong kontrahin ng ayaw mo namang kontrahin yung magulang mo. Sasabihin Hmm. naman ng magulang mo, masyado mong pinagtatanggol yung asawa mo. Dapat nakikinig ka sa'min kasi galing na kami diyan. 'Di ba gano'n yung mga tono Oo. ng mga magulang. Papunta pa lang kayo, pabalik na Pabalik na kami. kami. Pero sa tingin mo Tristan, may ano ba, may correlation ba yan sa emotional maturity ng lalaki? Kasi parang based sa kwento mo, kasi siyempre ako, hindi naman ako, mas malapit si Tristan sa sa mga K-popers dahil fan yung wife niya. Ako, ang fan lang ako ni Han So-hee. So, sobrang layo nun. Pero pagdating sa emotional maturity ng lalaki, kasi feeling ko, kasi parang kunyari nung bata tayo, yung desisyon natin, yung magulang natin nagdedesisyon sa atin kasi hindi pa tayo mature para gumawa ng decision para sa atin sarili dahil hindi din natin Mm. alam kung ano ba yung tama at mali or ano ba yung mangyayari or yung consequence kumbaga sa mga desisyon natin. Sa tingin mo ba immature pa yung lalaki kaya pinapaubaya niya yung mga desisyon sa kanyang magulang? Feeling ko pero bago yan, kasi may nabasa akong comment dito. Nabasa ko Sabi din dito yan. ni JJ Tan, si Titi fan ng K-pop pero di siya. Oo, panahon ng mga K-drama pero di ako bading, Tandaan mo yan Pipigilan JJ Tan, Di pipigilan ako na nga baka sana kita na wag mo na ituloy yung huling kasi ay, nasa nasa tatayhod nga pala ako, okey. nasa wholesome podcast tayo, nasa Wholesome wholesome. podcast 'to. So, hindi siguro lang, puwede kasing nasanay sila na parang laging nakaakay yung magulang nila sa kanila, na lahat ng desisyon nila eto meron akong office mate dati, Hmm. wala siyang asawa, tapos sakay kami sa kotse, tapos, parang lagi siya sasabihin niya, kunyari start niya yung kotse, ta's sabi ko, Hmm. "Oh, ba't niyo pa in-on yung aircon?" Sabi niya, "Hindi kasi sabi ni papa dapat daw mag-antay ka muna ng 5 minutes bago mo i-on yung aircon kasi masisira yan, eh." Talaga ba? Paano kung mainit? O parang gano'n, parang tapos lahat ng sinasabi niya tungkol sa kotse, kasi sabi ni papa dapat daw pagka ganito, ganito, eh. Ilang taon kayo niyan nung mga panahon na yan? 30, 30. So mga mostly okey, okey. oh. 'Di ba? Parang 'pag naisip mo, "Tangina 30 ka na, eh." Tapos sabi pa rin ni papa ganito, na ako naisip ko nun, tangina ako nga 'pag nag-start ako ng kotse, nagpatay ako ng kotse, hindi ko na pinapatay yung aircon, eh. Nakabukas na yung aircon para 'pag on ko ng kotse, Bukas na kaagad. bubog na yung aircon kaagad. Tas 'di naman Ay nasisira yung kotse. So, mm. naisip ko baka naman myth lang 'yan ng tatay mo. Kasi 'di ba, kagaya ng mga sinasabi dati, "Naku, 'wag kang bibili ng automatic na kotse, sabi ni papa, kasi Hindi 'pag hindi nasira raw hindi mo puwedeng i-jump start." akala ko hindi po puwedeng itulak. O yun nga, hindi mo puwede itulak. 'Pag naisip mo naman, tangina bibili ka na ng automatic kasi brand new, eh. So, hindi yan Oo, itutulak talaga kasi brand new yung binili mo. May mga gano'n na oo. mga tao na parang sobrang siguro din, sobrang bigat ng opinyon ng magulang nila. Ito pa,
Eto, nangyari sa akin personally. Nagde-drive kami, long drive. Kasama ko pa yung ex-wife ko tsaka yung anak ko. Anak namin pala. Tapos, biglang, kasi yung road na yun, parang national road. So, mga daanan ng bus, mga daanan ng truck, mga kuliglig, or kung ano man. Feeling ko, merong nasagasaan na bato. So, biglang nag-rebound sa salamin ng sasakyan, sa driver side. Mm. So, biglang nagbasag siya, bigla siyang nagtalaga na parang gumanon lang siya. Tapos nagpanic yung ex-wife ko. Tapos siyempre tumabi kami. Tapos ang gagawin ko na doon is tatanggalin ko na yung tatanggalin ko na yung salamin. Kasi nga pag nagmabilis kami, baka mamaya bilang sumabog sa mukha ko, matamaan din yung mga pasahero ko, which is yung wife ko tsaka yung kid. Ang ginawa ng wife ko noon ay tinawag pa sa tatay niya to confirm na kung pwede bang tanggalin yung salamin. Na parang parang bakit pa natin kailangang i-confirm yun? Oo. Parang yun. So, buong Parang biyahe medyo yun. nakaka-insulto. Oo. Ako, na-insulto ako, hindi dahil sa question mo ba yung aking desisyon na tanggalin siya. Mas na-insulto ako na, bakit mo kailangan magtanong sa ibang tao? Hindi mo ba kayang magdesisyon para sa sarili mo? Doon ako mas naasar. Regardless kung gusto mo i-check yung aking i-check yung aking alam or decision. Yung the mere fact na mas malala sa akin, mas mabigat sa akin kumbaga yung hindi makapagdesisyon ng sarili. So yun, eventually tinanggal din namin yun. So may itong ulo ko simula saan ba kami nagpunta yun? Sa Pangasinan yun eh. Mas malayo, parang 5 hours mainit ang ulo ko. Ganon, sa buong biyahe. Pero Sa yun nga, lahat. parang nangyayari, parang walang sariling isip. Yun, Parang hindi yun. siya maganda for the term, pero yun nga, parang walang sariling isip na siguro pwede kasing nangyari is sobrang sheltered nung lumalaki na lahat ng Oo, desisyon totoo yan. nila and hindi sila pinabayaan ng mga magulang nila na magkamali. And to the benefit of ng magulang na parang sa atin, tayo rin naman ayaw na naman nating magkamali yung mga anak natin eh. Pero some point, kailangan natin silang pabayaan na magkamali at matutong magdesisyon sa sarili nila. Kasi, Oo. tangina yan, kagaya ng lagi kong sinasabi, nagpapalaki tayo ng mga bugok pagka ganun na parang nakaasa sila lahat sa pagdedesisyon mo. Kasi, tulad ganito kanina, yung anak ko, sabi sa akin, tatay, I don't have any shorts. Baba dito, Oo. nakaupo. Wala akong shorts eh. Binuksan mo na ba yung drawer mo? Oo, binuksan ko yung ibabaw ng drawer eh. Puro medyas lang. Sabi ko, yung 4 na drawer sa ilalim, binuksan mo. Hindi. Sabi ko, umakit ka ulit, buksan mo lahat yun, tignan mo kung ano yung kung nasaan. Bago Tatanong kita ka sa akin kung nasa gulpihin. yung short mo. So, parang hindi natin sila tinutulungan. Ako feeling ko lang, kunyari, hindi natin sila tinutulungan pagka parang lahat ini-spoon feed natin sa kanila. Actually, feeling ko nga, ini-spoon feed ko na sa kanya na buksan mo yung 3 drawer. Kasi baka isa sa drawer nandun Drawer yung shirt number mo. 1. So, parang gano'n lang nangyayari and siguro sa sitwasyon na ganito, siguro sa gano'n nag-uumpisa yung kahit nag-asawa ka na, ka pa rin, Nakadepende ka pa rin sa nakadepende ka pa, nando'n ka pa rin sa ilalim ng palda ng nanay mo, parang gano'n. Alam mo, posible yan. Kasi may kakilala naman ako na yung nanay niya may sakit siya. Terminal yung kanyang sakit. So, ang nangyayari, siya na yung nag-aasikaso sa magulang niya. Ngayon, yung nanay niya, siya yung decision maker sa pamilya. As in, simula sa ulam, simula kung sino i-hire na katulong. As in, yung mga major decisions siya yung bahala. Yung pagbabayad sa kuryente, pagbabayad sa utilities, lahat. So ngayon, kabado siya na paano pag nawala yung magulang ko? Sino na ngayon yung Putya. ano na to nasa late 30s na yung kakilala ko. So, paano yun nga? Kasi nga parang, pag-iisip mo nga, pag lahat nagdidesisyon yung magulang mo, ikaw hindi ka nagdi-decide. Tapos, kunyari, ikaw, sabihin ng tatay mo, Ingo, yung asawa mo, ano bang bigay example na hindi parang Yeah. hindi totoo. Yung asawa mo, hindi ka tinutulungan yan sa pag-aalaga ng mga bata, hindi ganyan yung, hiwalayan mo na yan. Hindi, Parang, lang, isawa mo hindi marunong magsaing na lang. Yung asawa mo hindi yan. marunong magsaing. Asawa mo, hindi marunong magsayang, ano ba naman yan? Bla, 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 bla. Oo. Parang laging merong pangatlong, hindi ko alam kung normal ba yon na, well, actually, yung tatay ko medyo ganun eh. Pagka may mga nakikitang mali,
sa Sa partner. mga sa mga Hmm. partner. "Oh, ganito, ganyan. Bakit si ganito, ganyan, ganyan." Na parang ako naisip ko, ako sinasabihan ako lagi ng mga kapatid ko na pagka may sinasabi yung tatay ko, wag ko na lang pansinin. Pero ako kasi minsan meron akong mga bagay na hindi ko mapalampas. Kahit na Hmm. kunyari hindi sa misis ko sinasabi, kunyari sinasabi sa misis nila na sila tina-try nilang i-disregard. Pero ako kasi sinasabi ko na, "Hindi, dapat hindi mo sinasabi 'yan. Dapat hindi ganyan yung hindi ganyan yung kumbaga wala kang pakialam." Parang gano'n. Lagi ko sinasabi, medyo harsh ako, eh. 'Di pala medyo, harsh ako. Oo. Sinasabi ko, "Wala kang pakialam kasi buhay nila 'yan, eh. Hindi Oo. nila kinukuha yung pera nila sa'yo, kung ano yung desisyon nila, dapat hindi mo 'yan pinapakialaman. Papakialamanan mo lang sila kung apektado ka sa lahat ng desisyon nila." So, 'yun. Pero ako iniisip ko diyan, dapat ba magkaroon ng rule book na kung kasal ka na, dapat ang priority mo is yung asawa mo at hindi magulang. Pero Pero dapat nga may 'di ba matik yun, yun yung nasa Biblia natin. Pero papaano kung ibang ibang religion or iba yung hindi siya generic kumbaga, dapat nasa kontrata, 'no? nasa kontrata. Ta's may 'No? footnote lang dun na to what Oo. extent yung pagpapangkialaman ng magulang. Parang, Ginoong technical. um hindi, pero dapat 'di ba may kontrata na dapat walang kumbaga, paano ba? Kasi parang ang harsh, na 'pag sinabi mo may kontrata na, Kaya nga, parang iwan mo ano na yung na yun, magulang eh. mo, kasi may asawa ka na, eh. Parang parang ang hirap. Ang hirap din kumbaga lagyan ng rules or isa batas or kung ano. Parang ano na, parang, depende dun sa flow ng relationship or dun sa circumstance ng mag-asawa, eh. Pero ideally talaga in a perfect world na walang dependency yung magulang sa anak and vice versa, dapat talaga yung yung magiging separate talaga sila, maging separate entity sila. Ito, Walang nakita ko yung pakilamanan. comment dito nito ni Oo. JJ, "The Elephant and the Rope Story." Ano ba yung So, elephant and the rope ito story? isa siyang parang isa siyang parable na Oo. yung Sinabi ni elepante Jesus 'yan? hindi, hindi. Parang hindi parable na galing kay Jesus, parable siya. Galing kay ewan ko kung kanino, pero alam ko 'tong storya na 'to, eh. Ito yung elepante is parang nagkaroon ng tungkol 'to sa parang tinrain ka para maging helpless ka, na kung Hmm. saan yung elepante na yung fully grown elepante, nakatali lang siya sa maliit na poste Oo. ng manipis na tali na kinondisyon siya as a baby na maniwala na hindi siya makakawala dun sa tali na yun. Kaya hangga't lumaki siya, feeling niya hangga't nakatali siya dun na which is yung maliit na pole and malipit na tali, yun yung magulang niya. So hangga't Okey, nakatali siya dun, feeling niya helpless siya kahit na alam niya na capable siya. okey. So, isa din pala siyang story para sa mga abusive na relationship. Oo. Actually totoo yan, eh, 'pag inisip mo puwede rin kasing yung gano'n na considered abusive din yun, eh, na parang ikaw naging tau-tauhan ka lang ng Oo, asawa mo. mina-manipulate ka ng asawa mo or Hmm. ng magulang mo or yun, mga Magulang partners ng mo. asawa mo or yan ng Oo. biyenan mo. Ito ang haba nga nung sinabi dito, ito nga I-post nandito niyo na yung lang sa oo. Spotify. Oo, the story, a visitor to an elephant camp notices immense tama, yun nga yun na nakatali lang ng manipis na tali yung elepante pero hindi kumakawala yung elepante kahit elepante siya. Hmm. Kasi na-train na siya na gano'n, eh. Parang ito nga, parang isang kaibigan ko na hindi kailangan sabi kasi ni papa hindi daw puwedeng ganito, eh. Kahit malaki na siya ta's sarili niyang kotse yun, 'wag ko daw ganito-gantuin kasi sabi ni papa, eh. Niloloko ko nga yun dati, sabi ni papa ganito ko daw ipasok yung titi. Puta. Sabi ko, "Tangina 'to, 'pag nag-asawa ka ba, yung papa mo yung magshi-shoot sa asawa mo?" Parang gano'n ang Big sabi ko. shooter pala. Kaya hindi na niya ako kaibigan ngayon. So, kasi hindi naman. Kasi Pero sinabi mo yung opinion mo. pero kasi 'di ba, bakit gano'n? Ba't ewan ko, feeling ko lang mali lang siya para sa'kin, Puwede kayong mag-disagree sa mga comment diyan, puwede kayong mag-disagree dito. Kasi Pero yung mga iba ngang hindi maka-comment sa Tatayhood, nagko-comment sa ibang Konichi Mates. So, 'pag nang-aaway na kayo at mga medyo hateful na yung mga comments ninyo, mawawala talaga 'yan. Hindi na kayo makakapag-comment. Hindi namin dini-disable yung comment namin kasi may mga nag-comment diyan, ano ba yung sabi? May nagsabi, sino to si napaka-woke, Ingo, eh. Mga napaka-woke woke yata. daw 'to, si Oo. Tristan tsaka si Ingo, pinapatay daw yung comment. Hindi namin pinapatay yung comment sa Spotify. Sa'yo lang. Pinapatay ka lang namin na 'wag kang mag-comment.
dahil hindi siya nakakatulong. Kasi kung nakakatulong yung comment mo, we appreciate that. At kung Oo. magmamarunong ka lang sa mga comment mo na magaling ka, pwede naman magtayo ka na lang ng podcast. So dahil Mm. diyan, hindi ka na rin makakapag-comment pa rin dito and kilala mo na kung sino ka. So, so yun. Pero ito, kasi yung sa ano, kasi ikaw Tristan, you're raising 2 boys. Mm. So, sa iyong papaano mo kaya matuturuan yung iyong mga anak na maging leader? Yun, madi-differentiate nila yung pagiging accountable, kung paano sila maging proactive, at the same time, magiging obedient sila 'pag kailangan. Ako, pinapabayaan ko lang sila magkamali eh. And kunyari magkamali man yung mga anak ko. Mm. Kasi before, ano nga eh, nagre-react ako eh. Matindi yung reaction ko pagka nakita ko nagkamali sila. Na hindi naman Oo. to the point na nagagalit sa kanila. Yung nagpapanik. And pag Oo, nakita oo. nilang nagpanik ako or nagpanik yung misis ko, matik yun sila rin nagpapanik eh. So Mm. ngayon, tinatry ko na pagka kunyari meron silang mga nagawang mali o nakabasag or ano, hindi ako masyadong nagre-react. Parang di ba yung kinuwento ko sa'yo yung sobrang tanga ni Rigo, yung kinalog niya yung milk chocolate, tapos Oo. napatanggal pala yung takip, tapos Oo, sumabog tas lahat ng kumalat. chocolate sa kusina. Oo. Ako, hindi ko, kahit yung sa loob ko sumasabog na, ano lang ako, nagtatry ako maging stoic. Oo. Sabi ko, just clean it up. No, that's okay. We can clean it up. Laging ganun lang. No, that's okay. We can clean it up. Tapos na-imagine ko pinupunas mo si Rigo dun sa dun sa kalat niya. Hindi, pero yun nga, yun na yung nagiging mindset ko na parang pag nagpakita ako ng galit or panic, nawawalan sila ng confidence sa kanilang sariling mga desisyon eh. And lagi Hmm. kong pinapaalala yan, lalo na kay Rigo, na yung mga desisyon mo, dapat lang kailangan mo lang, you have to stand by kung ano yung naging desisyon mo. Kung nag-decide ka na wag kang mag-aral tapos wala kang masagot sa exam mo, ikaw yung nag-decide niyan eh. Hindi kita pwedeng pagalitan, pero pwede kang mag-reflect sa sarili mo. Yun. Maging accountable na lang dun Oo, sa maging accountable ka action. lang, di ikaw yung mababang grade, di Tapos mangyayari, mag-face ng bobo ka. consequence. Oo. Oo, na parang pinapabayaan ko sila na maano yung consequence and maramdaman nila yung consequence. Kasi Oo. kung kunyari lagi akong nandyan, Hmm. na isi-save mo lagi, magiging gano'n sila, yung parang kaibigan ko, "Sabi kasi ni tatay dapat ganito." Hindi, ako mas gusto ko nga yung hindi yung oo, may respeto sila sa'kin, may tiwala sila sa'kin, pero confident sila sa alam ko, pero maganda yun, yung tatanungin ka lang nila, pero sila mismo may sarili silang utak. Paano 'to? Dahil diyan, Ingo, magbabasa pa naman dapat ako ng comment. Ito, babasahin ko lang isang comment dito. Maganda kasi yung mga comment dito eh. Pag matanda ka na talaga, wise ka eh. Parang Dami mo comment nung ni DJ Tan. Ito pala ang tawag dyan. Psychological concept. The scenario is a classic example of of learned. learned helplessness, a mental state where someone continues to suffer or limit themselves because they believe they have no control even when they do. Tama? Parang ano no, parang ilang years of manipulation yung kailangan mong gawin para well for me para maging ganun na yung kanyang mental state. Oo. Na parang ako na-imagine ko yung abuse ng dinanas niyan. Ng magulang ano, kasi pag iniisip mo, bakit Oo. ganyan? Ba't parang susunod at susunod ka? Oo. Eto, sabi nagbabasa tayo dito ng mga comment, kahit tumugtog na yung exit song natin, pero baka may meeting na kasi si Ingo kaya nagpatugtog to eh. Basahin natin ang comment ni Sander Oblea. Di ko alam kung hot take to. Pwede nyo ako i-correct dito, mga putang ina, ang hirap ng Zaddy. Bakla. Ngayong malaki na ako, I wish tinuloy-tuloy ko yung pasagot-sagot sa airpot ko about things na ginagawa ko noon nung bata ako, imbes na blindly obeying to him. Ngayon kasing matanda na ako, lagi kong nako-connect yung pagiging sheep ko and hindi marunong makipag-argument. Laging, sir, yes, sir. Pero actually, buti nga, Sander, aware ka eh. At least may self-awareness ka na ganyan eh. Diyan Pero naman nag-uumpisa yan eh. Pero mahirap i-correct yun Ako din na gano'n din yun, tawag doon. Nakaka-relate din ako sa sinabi ni Sander na even sa sa office. Kasi madali lang sumunod eh. Madali lang wag kumontra eh. Tas kumbaga, hindi mo na gagamitin yung pagiging analytical mo
at the same time, wala sa'yo yung accountability eh. Mm. Kaya sarap-sarap sumunod. Kaya totoo yan ako, ganyan din ako dati sa Pilipinas ako. Pero natutunan ko yan dito paglipat ko sa Australia. Na pagka yes sir ka, itatapakan ka ng mga tao eh. Tsaka di gusto ng mga boss yan, yung mga higher ups na umuoo ka lang. Tatapakan ka. They will walk all over you, Sander. Yan ang tandaan mo lagi. Pag naging sir, yes sir guy ka, tatapakan ka ng lahat ng mga tao. And hindi yun magiging maganda para sa'yo. Magbabasa ba tayo ng mga comments? Oo naman. Ayan. Oo naman. Doon tayo sa Nakabukas pa sa'yo. sa mga comments sa ating past episode na episode 170. Hindi ito drama. Real talk. Ang sakit panloloko. Yan. Alam ko na ikaw ang gumawa ng title nito, Ingo eh. Kasi ang drama ng title eh. Oo, siyempre. Swabing-swabe pagkagawa nito. So, doon tayo sa first comment na galing kay Sarah Pascual. First, yehey, face-to-face tatayhood in flesh. Yan. Okay. Number 2, Jomar Estuesta, aka Gigolo69. Second, astig ng live recording, more to come. Flesh to flesh. Actually, minessage ko si Jomar Estuesta. Akala ko nasa Pilipinas siya. Sabi ko, gusto ko siyang makita. Wala ba siya sa Sa Pinas? ko siya. Hindi, wala siya sa Pilipinas eh. Nasa Middle East siya. So sana kung nasaan ka man, Jomar Estuesta, safe ka. Sana, dapat safe ka. Ayan, sabi ni Mike Miranda, I feel bad for then natatandaan ko yung guesting nila dalawa sa 30-40 noon kung paano sila nagkakilala, nagloko at nagkapatawaran. In order ba ulit na panty? Hindi ko na matandaan. Oo, kasi yung storya noon, yung lore niya sa 30-40, yun nga, nahuli niya si asawa na may in-order na panty na hindi para sa kanya kasi malaki yung panty. Yun. Okay. Ito. Gusto pala ng tick ni Mister. Oo, tick lover yan eh. Tick lover. Anyway. Ayan, si Zuniga. Si Neil Zuniga, aka Zuniga Fam. It feels good to the ears ang In the Flesh recording about the episode. Mapapapost ako nito sa Reddit. Oo nga, nag-post na siya sa Reddit. Alam mo, Neil, mga ganyan ka. Yung purpose pala ng Reddit para may anonymity, kumbaga. Oo. So, pero kung ayaw niyo ng anonymity, okay lang naman na mag-comment kayo sa Spotify. After a few minutes, may comment na kayo sa Reddit. Para matagpi-tagpi namin kung sino itong nag-comment. Ayan, sabi ni Alex, sana mag-guest si McCoy, pare, aka Jimmy Santos ng Podcasting World para malaman natin kung okay talaga sila ni Ingo. Yes, Alex, okay kami ni McCoy. Actually, sa mga Patreon, joke lang. Joke lang yan may recording kami sa Patreon. Pero kung gusto nyo maniwala, mag-Patreon lang kayo. So, pero ito si Alex, isa to sa mga nagko-comment na minsan hindi siya nag-a-agree sa atin. Pero hindi natin siya binablock kasi may sense naman yung mga comment nito ni Alex eh. Minsan kinukupal ko rin siya pero okay lang yan. It's pero minsan kasi pag umaabot na sa hateful yung mga comments amongst the listeners, hindi natin yan papayagan. Tsaka yun, ito rin nga, hindi sila okay. Okay walang problema si Makoy tsaka si Ingo. Magdi-dinner dapat kami kaso dahil nag-recording kami the night before ni Ingo, hindi na siya sumama kinabukasan. So, blame it on the live recording. Sinisip pa yung live recording. Pero ayun, definitely magganon lang kami. Mag-picture na lang kami as proof of life na nag-uusap pa rin kami ni Makoy. Hindi lang. Tsaka, inaaya ko pa rin siyang i-guest sa Tatayhood. Ang sabi nga niya, pag ready na daw siya. Okay. Sige. Ikaw magbasa kay Alex. Ito, si Alex CX, Alex JBG. Sa live recording lang pala magsasabay ang intro ng mga tatay. Ang ganda ng cheating POV naman ng babae and partner was cheated on. Para sa Cheaters 2026. Cheaters pa rin ba kayo? Tapos marami siyang follow-up dito. Kaya pero nga pala, since nandito na tayo, kasi binabasa natin yung comment ni Alex, yung nanay niya, listener natin, si Ma'am Anel. Oo, yung nanay niya, natutuwa daw sa atin yung nanay niya. Avid listener ng Tatayhood yung nanay ni Alex Gatchalian. Thank you, Ma'am Anel. Ma'am Anel, sabi ko nga, baka yung nanay mo, kasing edad ko na halos yung nanay mo, Alex. So, Ma'am, salamat sa pakikinig, Ma'am Anel. Ayan, ang daming beses kong sinabi yung pangalan ninyo, ha? So, yun. Ayan, sabi ni Arky, flesh to flesh. Okay. Ito, takin na pupunta yung mga mahaba. Ito, si Kim Binya.
Sabi niya, ganda ng topic, kaso di kami makarelate. Ulul. Di naman sa nagmamalinis. Pero medyo blessed lang siguro to messed up. Ganda din yung point na dapat nagko-compliment kayo to complete each other. Kimbi niya, wag mo akong pinagloloko. Kakilala kita. Hindi, mabait yan si Kimbi niya. So, ka-office mate ko yan. So, Ayan, sabi ni Louie, ay sorry. go, sorry. Ay, sabi ni Louie, naglalaplapan ba kayo nung nakita kayo nung kinaayan mo ba si Ingo? Makapal ba? Kinamayan. 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 Mm. Oo nga, no? Nung kinamayan mo ba si Ingo, makapal na ba ang kalyo niya sa kamay? Okay. Panay hugot si Ingo. Sa kabilang banda, sila pa rin ba ng asawa niya? Sino? Yung listener siya or ako? Ako hindi. Yung listener. Yung interview Yung namin, sila guest, pa rin sila pa naman. rin. Yung guest. Sorry, pero your husband doesn't deserve you. Ano naman, Sige, go, sorry. hindi, sabihin ko sana, sabi naman ni guest na nagkapatawaran na sila. Tapos, ayun, i-explain naman ng side. So, si husband naman working on the trust ulit. Sabi nga ni guest, around 20% pa yung in progress ng trust. And lahat naman yan, siguro, wag naman natin siyang ilimit na hindi naman dahil kaibigan namin yung lalaki. Kaibigan namin sila pareho. Pero siguro, yun nga, ang reasoning ni Den dito is religious kasi siya eh. So, sumumpa sila and nag-promise sila for better or for worse that she will stay with her husband. So, ano lang yan, fulfill lang niya yung promise niya sa Diyos nila. So, hindi ko na alam kung sasabihin. So, yun yung ano. Pero yun nga, and si Den lang yung makakapag-decide niyan kung does she deserve him or no, hanggang kailan. So wala tayong wala tayong say dyan. Ito, sabi ni Pau, laki ng pinayat ni Mama. Oo, grabe. Nagtatanong ako ng mga skincare dyan. Kasi nag-glow talaga siya. Siguro kasi wala na siyang, nung naghiwalay sila ng a few months, na-realize niya yung self-worth niya and self-care. Ayun, sabi ni Katy Ferry, napaka-witty na pangalan mo, Katy Ferry. Gusto ko yan. Girl, I hope you find strength to leave that marriage for good. I listened to your love story sa 30-40. Grabe. With that face talaga, he is a serial cheater and a compulsive liar. He's done it before multiple times pa nga, and he will do it again because he knows you'll forgive him again. But then again, I'm just an internet stranger judging your relationship from these stories. It's your life after all. In closing, he is a community dick and you deserve better than that. Okay. Pero hindi, totoo naman. Kasi siyempre si Katy Ferry, siya, babae siya eh. And thank you nga pala sa pakikinig ng 30-40 podcast, Katy Ferry. Kung matagal ka ng fan, thank you. At sinundan mo pa rin kami dito sa Tatayhood Podcast. Pero yun nga, gets namin yung opinion mo. Nagsisina naman yata siya. And sumagot dito si Carl Allen Rubiso. Kaibigan din natin to, si Carl Allen. I must agree on one of your points. It's her life after all. At totoo din naman na you deserve what you tolerate. Pero ang sabi nga ni Kurt Nightcrawler sa X-Men 95, love is the best measure. Love is best measured in what we forgive. Nagigets ko if you have been through the same circumstances as them. Pero iba-iba ang mga tao at iba-iba ang love story ng mga tao. If you hadn't found the one person na willing magbago para sa'yo, I hope you find him in the future. Tangina kasi nito ni RA, napapa-English tuloy ako. Very well said, Carl Allen, and salamat sa pakikinig. Listener ka pala ng Tatayhood, Carl Allen. Salamat sa'yo. Basahin ko lang ulit to, abang mga maiksi pa. Si Hanidel Lopez. Hugs kay Denden. Uy, Hanidel. Kamusta sa'yo? Sabi ni Enrique Andres Vitug. Wow, studio. At with may umiiyak. Ito, sabi ni, hindi ko mabasa yung pangalan niya, si 22 blah blah blah. Solid. Bait din pala ng Cool Pals. Tulungan. Oo naman. Tulungan din yan. Sabi ni MJ Palomo, si Denden din ba yung nag-share dati sa Cool Pals? Mga unang 100 plus episodes, dalawa kasi naalala ko, kung isa kasama pa ng babae, yung kotse, tapos nahihiyang magsalita yung lalaki. Sila ba yun? Parang Hindi yan.
Hindi si Denden yun. Iba yun, iba yun. Iba yun, iba yun. Ato si Oo. Ian Along. Uy, nakikinig din pala sa atin si Ian Along. Napadaan lang daw siya. Sana, Ian Along, mas mapadaan ka pa ng ng mas madalas dito. Oo. So sana 'pag nasa US ka, pakinggan mo kami mga Oo, tama. 500 Kaya times. alam mo kaya binabasa ko lagi yung comment nito ni Louie, yung kanina. Kahit walang kwenta yung mga comment ni Louie, binabasa ko kasi nasa Amerika yan. Tinatapos Oo. niya yung mga episode natin. Hindi siya nag-i-skip sa mga ads. Ayun, So, wag kayo mag-skip ng ads. Yan yung kung ayaw nyo kami mag-sponsor ng sugal, mag-ads kayo, mag-ads lang. Tapos may ads ang yan. sugal pala. No? Nagsagaga. Tapos, ito, si David Mark Carion Salazar. Ano nga ulit ang episode number nila Denden at RA sa Cool Pass? Alam ko, sinabi na yan dun sa, sa Cool Pass. Hindi ko alam kung anong episode, pero meron din yan sa 3040. Hanapin mo na lang. At lastly, si Easy. Ano ba? Kasi, ito yung sabi niya, yung 69 na daw yung parents niya. Oo, I-address galing. ko lang yun ha. Easy. Ay, Sabi mo kasi, 69 yung parents mo. grabe Ang na. lalakas pa pala ng parents mo, kaya pa Grabe, nila kaka-69 mag-69. lang ng parents ni Easy. Congratulate naman natin yung parents niya, kaya Oo, pa. grabe. 69 yung parents. Lakas pa. Pero comment natin. Dito, saya, may naging kaibigan ako lalaki. Close kami. May BF ako noon. I just treat the close guy friends as girls. So, nung napansin ko na fall na, ako na yung kumalas. Yun. And also, bago tayo matapos nito, gusto ko lang sabihin na pakinggan ninyo ang mga kaibigan naming podcast, yung The Broden Podcast. Kasi nakikinig ako yan, minamarathon ko sila. At hindi ko nasasabihin na dyan ninyo matututunan yung Amogas. Tsaka skibidi. Tsaka skibidi toilet. Ngayon, may bago ko natutunan na term sa kanila. Kasi itong Broden Podcast, dyan ako natututo ng mga modern terms sa internet para nakakasabay ako sa mga anak ko. So, meron silang bago na boy kibble. So, kung gusto niyo malaman yan, makinig kayo yan. Marami kayong matututunan. And, sabi ko lang, ito, nakita ko, nag-comment dito yung nanay ni Alex. Saan yun? Yes, mas masaya pa ako pag nakikinig ako sa inyo. Yun, sabi niya. Yun lang. So, ano ba, Ingo? Yun, sabi ni Sander, dog show daddies daw tayo. Pero hindi kami, yun. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Bye!